na sa atin pong pag-aaral naman ng mga salita ng ating Panginoon. Dahil yung oras po natin ay medyo alanganin na, no? Atin pong aanuhin. Bibilisan, ano? Pero atin pong pakinggan mabuti yung atin pong tatalakayin. So sa umaga pong ito, ano po, ay atin pong pag-uusapan, atin pong tatalakayin, ano po yung atin pong paksa ngayon na pinamagatan po natin na tipang nilalapas tangan. Ayan po. Kasi po ang ating Diyos po ay makatipang Diyos. So dahil ang Diyos po ay makatipang Diyos, kinakailangan tayo din po no, na nakipagtipan sa Kanya ay kinakailangang igagalang po naman natin iyon. Ano po? Kaya atin po itong pag-uusapan o tatalakayin. Pero bago po natin basahin yung ating teksto, atin po munang basahin ito pong mga sinasabi po rito. No? Sa unang Korinto 11:23 hanggang 26. Ano po? Sabi rito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ito po yung ginagamit natin pag tayo breaking of the bread, di ba? Sabi diyan, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos. Kita niyo po, di ba? Sabi po ng Panginoong Yesus, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. So ibig sabihin, ang Diyos po talaga no, ay nakikipagtipan. At ang ano nga po nun, katibayan, sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya gano'n, pinagtibay ng aking dugo, ng kanyang buhay. So ibig sabihin, ang Diyos po no, sa mga nanampalataya o dun sa mga mananampalataya ay nakipagtipan sa atin. Kasi tayo po ay nakipag-isa sa Kanya. Siyempre, pagka tayo nakipag-isa sa Diyos, nakipagtipan tayo sa Kanya. Kaya nga po binabanggit dito na sabi diyan, ang kopang ito ang siyang bagong tipan ng Diyos. Bakit sinabing bagong tipan? Meron kasing lumang tipan. Naintindihan niyo na po, di ba? Ang Diyos po ay nakipagtipan noon saan? Sa Israel. Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. Amen? Sa bansang Israel. Pagdating sa bagong tipan, ganun din. Hindi nagbabago. Ang Diyos ay makatipang Diyos at siya'y nakikipagtipan. At kung siya'y nakipagtipan, sabi po dito, pinapaliwanag po din niya ni Apostol Pablo. Tinan niyo po, sabi niya, ipagpaumahin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. O basahin natin yung naka-highlight. 1, 2, 3. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang pinagkatipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. O kita nyo? Diba? Pinatotohanan din ni Apostol Pablo. Na ang Diyos po ay nakikipagtipan. Kaya nga po nung ipinakilala, ipinahayag ni Apostol Pablo yung ebanghelyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, di ba? Pinagkatipan niya, yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Diyos po ay nakipagtipan. Kaya sabi niyang ganyan, ang katulad ninyo ay isang malinis na dalaga. Sabing gano'n, mga lalaki yung iba sa atin, di ba? Di naman babae lahat. Pero bakit ang sinabi, ang katulad nyo isang malinis na dalaga? O anong natatandaan nyo po sa Biblia ng mga dalaga? Yung may mga hangal
at mayroong matatalino. Tapos nag-iintay sila saan? Doon sa lalaking, kita nyo, di ba? May connection siya, mga kapatid. Kaya sabi po dyan, ngunit nag-aalala kung baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus. Kaysa pinapangaral namin, tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. So parang ano na sila, no? Hindi na sila nagtatapat. Ano po? Parang sinasabi ni Apostol Pablo, no? Nagtataksil na kayo, parang ganon. Hindi na kayo nagtatapat dun sa tipan, ano, ninyo sa Panginoong Hesukristo. So ang Diyos ay nakipagtipan. Ang Diyos ay makatipan. Ang Diyos ay nakipagtipan sa bawat sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So kung ang Diyos po, no, ang ating Panginoon Hesukristo ay nakipagtipan, kinakailangan anuhin po natin yung tipan. Alagaan. Alagaan, mga kapatid. Kinakailangan alagaan po natin yung pakipagtipan natin sa ating Diyos. Amen? Kaya dito po, no, babasahin naman natin itong ating pinaka-teksto talaga. No? Sabi po rito, hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtataksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? So ibig sabihin, di ba, doon sa lumang tipan, ano po, nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Ano? Tapos kay Abraham at doon sa mga sumunod sa kanya, ano, yung mga ninuno, sabi po ng bansang Israel. Sabi niyan, sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos. Kasi nga nakipagtipan ng Diyos, di ba? Sa Israel, ano? Sabi diyan, at dahil dito yung naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpa-sumpang pangyayari. Niyurakan nila ang templo na pinakamamahal ni Yahweh. Ang mga lalaki nag-aasawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang Diyos. So hindi na sila nagtatapat. Sabi pong ganon, puksain nawa ni Yahweh sa bansang Israel ang sino mang gumagawa nito at huwag na silang pahintulutan pang makibahagi sa paghahandog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit manangis kayo dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Kasi bakit? Ay hindi na nga po sila nagtatapat. Sabi diyan, tinatanong niyo kung bakit saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo ng kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napopot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Sabi pong ganon. So yan po yung mga mga binebreak na, sinisira na ng bansang Israel. Nakipagtipan nga po sila, pero hindi nila ginaganap o sinusunod yung tipan po na iyon. At ilan lamang po ito doon sa mga hindi na nila ginagawa. Pero ang Diyos ay may tipan sa kanila. So paano ba natin ngayon maigagalang ang ating tipan sa Diyos? Kailangan na gawin po natin ating igalang. Pero paano natin maigagalang yung ating tipan sa Diyos? Sabi po diyan, una,
Una po, sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin mismo dun sa tipan natin sa ating Panginoon. Dapat po yung tipan na ginawa natin sa Diyos. Tandaan po natin nang ang isang tao, ang isang mananampalataya ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Yesus, di ba? At siya ay manumbalik na sa ating Panginoong Kristo, tayo po ay nakikipag-isa sa Kanya. Tayo po ay nakikipagtipan sa Kanya. At yun nga po yung ginawa po ng Diyos sa bansang Israel. Kaya sabi po doon, sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos. Sinira po ng bansang Israel, ng Huda, yung kanilang tipan sa ating Panginoon. Ano po yung na yan? Ano po yung mga utos ngayon ng Diyos na nilalabag o nilabag ng mga Israelita? Ano po yung mga dahilan bakit hindi na nila napapahalagahan, na hindi na sila nagtatapat doon po sa tipan nila sa ating Diyos? Ang Diyos ay laging tapat. Amen? Pero ang gusto niya, kung tayo po'y nakipagtipan na sa Kanya, dapat ganun din po tayo. Kinakailangang ating pahalagahan yung tipan na yon. At ito po yung hindi ginagawa o hindi na nagagawa ng bansang Israel. Ano-ano ba yung mga utos ng Diyos? Ang nilalabag o nilabag ng mga Israelita, sabi diyan, inuutos ni Yahweh na huwag silang makikipan sa mga pagano o sa mga Diyos nila. Sabing ganon. Iniutos ni Yahweh na huwag silang makikipagtipan sa mga pagano, sa mga Diyos nila, sapagkat ito ang magdadala sa kanila para magkasala sila kay Yahweh. So ibig sabihin, kinakailangan po pala na hindi natin ipagpapalit ang Diyos. Siya lang talaga yung dapat nating paglilingkuran. Pero hindi po ganon yung ginawa ng bansang Israel. Sabi diyan ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat na Mediterraneo at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang roon. Sila'y inyong palalayasin. Sabing ganon, pagka yung nakubkob na nila, palalayasin, ganon. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyusan. So, ibig sabihin, ang gusto talaga ng Panginoong Diyos, siya lang talaga yung dapat na Diyos na sasambahin. Nakipagtipan na sila sa Diyos, huwag na sila makikipagtipan pa sa iba. Kaya dapat tayo ganun din. Hindi na natin dapat ipagpapalit ang ating Diyos. Amen? Kasi meron na tayong tipan sa Kanya. Pero nagpapaalala siya. Sabing ganon. Ay sabi pa naman ng Panginoon, pagka tayo po'y sumamba sa iba pang Diyos, yun yung magiging dahilan kung bakit tayo magkakasala. O kaya parurusahan. Sabi niya, wag ninyo sila kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. O kaya nga po, di ba, yung Israel, problemado Dahil doon sa yung Gaza, alam niyo po yung Gaza sa Israel, part po ng Israel yun Kanila po dapat yun Kaya lang, hinayaan nila, na dumami yung mga yon. Imbis na paalisin nila, lipulin nila, noong panahon na yun, hindi nila ginawa. Bagkus, sila, parang kaibigan, tapos hinayaan lang nila, nangasawa pa nga sila O diyan, mababasa po natin yan. Sabi yan, kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyusan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. So ganun po yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Tayo po ay nakipagtipan na sa Diyos na dapat siya lang yung ating Diyos na paglilingkuran, sasambahin, susundin, pasasalamatan, pararangalan. Wala na pong iba dapat. Kaya ang Diyos po ay hindi nalulugod doon sa mga sumasamba talaga sa sa mga Diyos-Diyusan.
Opo. Akala nila yung sinasabi ng marami ngayon, tinuturo pa nga no, na hindi naman pagsamba sa Diyos-Diyosan yung yung ginagawa namin eh. Inaalala lang namin yung mga daw, yung mga sinaunang mga ginamit daw ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin pagka ang isang bagay ay niluluharan natin, dinadalaginan natin, inaalayan natin ng bulaklak, yun po ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Opo. Hindi po totoo na, hindi, pastor, alaala lang namin yan. Ay, hindi naman natin pwedeng yan eh. Yung Diyos din natin pwedeng ihalin tulad sa tao. Sabi nga ng Biblia, na ang Diyos, makikilala natin na may Diyos. Tumingin ka lang saan? Sa paligid. Lahat na makikita natin, gawa ng Diyos yun. Tandaan po natin. Pero yung halimbawa, yung bato, pila, kahoy, na kung saan ay niluluhuran ng maraming tao ngayon, hindi po Diyos yun. Paano magiging Diyos yun eh? Nasaan po ba ang Diyos? Nasa langit. Nasa langit po ang Diyos. Kaya nga po ipinadala ng Diyos, ng Panginoong Hesus, yung banal na Espiritu. Para yung banal na Espiritu, ang siyang magiging gabay po natin, patnubay po natin. At siya po yung, anong tawag doon? Yung banal na Espiritu, dahil wala na po ang Panginoong Hesus, siya po yung pinadala, na pangako na sasama sa atin. Kaya ang Diyos po mga kapatid, ay hindi natin pwedeng ilintulad sa mga bagay. Kasi ang lahat ng bagay ay kanyang nilikha. Paano magiging Diyos yung ginto ay ginawa ng Diyos yun? Paano magiging Diyos yung kahoy ay ginawa ng Diyos yung kahoy? Paano magiging Diyos yung bato ay ginawa ng Diyos yung bato? Kaya hindi natin siya pwedeng ipagpalit, mga kapatid. Yun yung nangyari sa bansang Israel. Ano pa po? Ano ba yung mga utos ng Diyos na nilabag ng Israelita? Inuutos ni Yahweh na huwag silang magsisipag-asawa ng mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Ayan. Sapagkat ito ang magdadala sa kanila upang sumamba din sa ibang mga Diyos. Kita niyo po? Kaya yung mga mananampalataya, mga lalaki, babae na mananampalataya, o kayo mga binata pa at dalaga, gaya ng utos ng Panginoon, hindi tayo dapat, o hindi kayo dapat mag-aasawa ng hindi kauri. Ito, paalala na naman to mga kapatid. Bakit kaya lagi natin? Kasi nga alam niyo po, ito madalas nagiging problema ng mga kabataan. Opo, itong madalas, lalo na yung pagpapasok na saan? Sa pag-aasawa. Yung iba nagsusuicide na. Yung basta na lang minsan ganun na lang. Ipinagpapalit nila ang Diyos. Sa ibang mga Diyos. Kaya sabi po dyan, kita niyo po, ayan, umibig si Solomon. Tingnan niyo po si Solomon, halimbawa po, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Biruin mo yan. Dayuhang babae. Sabi dyan, bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo, at Hiteo. Pinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayatin kayong sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, sabi ni Yahweh.
Kaya kita niyo po, di ba, karamihan, eto na naman, ng mga kabataang naririto na nag-asawa ng unbeliever, wala na. Oo. Sasabihin nyo, ay pastor, hindi naman yung sumasamba sa Hindi sila nagsisimba sa ganito, sa ganyan. Hindi naman nagsisimba rito. Sa palagay nyo, kapag ka ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay tunay na Diyos, paano mangyayari, bakit mangyayari na hindi ka na dadalo? Kung yung totoong Diyos, ang kinikilala nung napangasawa mo. Pagka ganun. Pero dahil hindi, pati sila na na rin, nadala. Mga kapatid. Kaya pinag-iingat yung mga mananampalataya pagdating dito, Kahit sa panahon natin, sa lumang tipan, napakatindi yung yung instruction Pero pagdating sa bagong tipan ang mga binabanggit lang kung mag-aasawa ko sa kapwa mananampalataya. Tapos huwag kang makikiayon sa mga hindi mananampalataya. Yung mga ganon. Pero dito talagang pinaliliwanag. Kaya sabi po dyan, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Ganun katindi si Solomon. Pero anong nangyari po yung susunod? Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sabing ganyan, sumamba si Solomon kay Astarte, ang Diyos ng Sidonyo. Kay Milcom, ang karumaldumal na mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanyang-kanyang mga altar ang mga Diyos-Diyusan ng lahat niyang mga asawang dayuhan at ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. So nahirati na siya, Kasi gusto niya mabigyan ng kaluguran ang kanyang mga asawa. Kaya ganun po yung nangyari. Kaya bang linaw po na kapag ka talagang yung mga mananampalataya ay sinunod yung kanyang sariling kalooban, damdamin, ay mapapalayo talaga siya. Tapos sasabihin, pastor, naman sila masaya naman sila Ano sasabihin ganun, di ba? Okay naman yung buhay nila Paano magiging okay? Ay wala na nga sila saan? Sa church. Ay alam niyo po mga kapatid, ganito, hindi ko mo maganda buhay, ang favor ng Diyos nasa iyo. Hindi po totoo yun mga kapatid. Hindi lahat ganun. Sa Biblia, ang daming kwento ng mayaman dyan Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos O kung nagbabasa po tayo ibig ba sabihin, pagka mayaman ka, pinapaboran ka ng Diyos? Pagka maganda buhay mo, pinapaboran ka ng Diyos? Ay, hindi po mga kapatid. Ang favor lamang po ng Diyos ay naandun sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Wala naman sinabing mapalad yung mayayaman. Wala naman sinabing gano'n. Wala naman sinabi sa Biblia, mapalad yung mga matatalino. Walang gano'n. Mapalad yung mga sikat. Walang mababasa tayong mga gano'n. Ang turo ng Panginoong Hesus, mapalad yung may mga mababang puso. Mapalad yung mga may malinis na puso. Di ba yung mga gano'n ang sinasabi? Mapalad yung mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin, naandun yung favor ng Diyos. Si Solomon nga
Ano siya? Pinakamatalino, pinakamayaman, pinakasikat. Nasa na? Ano nangyari? Di ba? Ito ang ginawa niya. Tinalikuran niya ang Diyos. Yung tipan ng Diyos sa kanya ay hindi niya minahalaga. At yung tipan niya sa Diyos. Actually, talagang nakipag-usap nga ang Diyos kay Solomon mga kapatid Pero hindi niya pinahalagahan. Ano pa po? Sabi nga rito, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyusa ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Tinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. So ganyan po, yung kanila pong tipan sa Diyos ay binrake nila. Samantalang ang sabi nga ng Diyos sa kanila, huwag kayong sasamba sa mga ibang Diyos. Huwag kayong mag-aasawa sa hindi nyo kauri o kalahi. Sigurado magkakaproblema ka. Nagkakaproblema ka kahit nga magkauri Yung kinikwento ni inaanak na Densyo. Di ba? Ano pa po? Ano ba yung mga utos ng Diyos na nilabag ng mga Israelita? Iniutos ni Yahweh na huwag nilang pagtataksilan at hihiwalayan ang babaeng kanilang pinakasalan sapagkat nasusuklam si Yahweh sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Kaya kasuklam-suklam talaga yung mga lalaki o babae na gumagawa ng dahilan para sila maghiwalay. Kasuklam-suklam kay Yahweh po yun. Bakit? Kasi tipan yun Tapos pagka nagtipan po yung lalaki at babae, kanino magtitipan? Sa Diyos. Tipan din yun saan? Sa Diyos. Kaya kasuklam-suklam kay Yahweh. Nasusuklam ako. Doon sa mga naghihiwalay, lalo-lalo na yung mga gumagawa pa ng paraan para sila maghiwalay. Ang tindi, imbis na gumawa ng paraan para mapalalim. Yung samahan, ay hindi. Naghahanap ng paraan para lang maghiwalay. Ay kasuklam-suklam po yun sa Diyos, mga kapatid. At ito po yung ginawa ng bansang Israel. Ilan lamang doon sa mga utos na tipan ng Diyos sa kanila na kanila naman pong sinira at winasak. Kaya dapat po tayo pahahalagahan natin yung tipan natin sa Diyos. Amen? Pangalawa, sabi po dyan mga kapatid, sabi nga dyan, ang mga bagay na pinahalagahan natin ay pinagtutuunan natin ang ating oras, di ba? Talino, lakas. Ngunit yung mga bagay na hindi natin pinapahalagahan ay hindi natin pinag-aaksayahan ng panahon. Kaya kung mahalaga talaga ang Diyos sa atin, di ba? Mahalaga yung salita ng ating Panginoon sa atin, yung kanyang mga utos, yung kanyang mga aral at katuruan ay atin po yan pangangalagaan. Pangalawa mga kapatid, paano ba nating maigagalang ang ating tipan sa Diyos? Sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa tipan natin sa Diyos. Kaya nga ang sabi po dyan, sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos. Sumira sila. Pero dapat, ang nais niya na tayo maging tapat. So bilang mga mananampalataya, i-apply po natin sa ating panahon ngayon. Paano po tayo magtatapat doon sa pangako po o doon sa tipan po ng Diyos o doon sa tipan natin sa ating Diyos? Sabi diyan, dapat magtapat tayo at manatili doon sa mga aral na tinanggap natin, mga kapatid. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang pinagkatipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si
Kristo. Ngunit nag-aalala kung baka malaso ng iyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Sabi pong ganon. So kinakailangan po, magtapat tayo at manatili saan? Doon sa aral na natanggap na natin. Doon sa ating sinampalataya. Kaya sabi niya, sapagkat malugod ninyo, sabi niya, tulad ni Eva na nalila ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa pinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. So, ibig sabihin, itong mga taga-Korinto, no, medyo sila, yung tumatanggap ng ibang turo. Samantalang, sabi po ni Apostol Pablo, hindi dapat. Kinakailangan kayo'y magtapat sapagkat kayo'y pinagkatipan ko kay Kristo. Ang katulad nyo, isang dalaga na pinagkatipan ko kay Kristo. Mga kapatid, so kinakailangan po, tayo po bilang mga nakipagtipan na sa ating Panginoong Yesus, ay kinakailangan pangalagaan po natin. Yung alin po? Yung ating tinanggap sa Kanya. Alin? Yung tipan niya. Alin yon? Yung Kanyang mga aral, yung Kanyang mga turo sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pablo na nag-aalala ako, baka katulad ni Eva, ay kayo'y malinlang. Diba yun yung pag-aalala? Kaya ingat po tayo. Huwag tayong magpalinlang. Lalo-lalo na po sa mga iba't ibang mga lumalabas na ngayon. Mga aral at turo. Ang dami po ngayon, mga kapatid. Na pagkalimbawa, nakikinig tayo ng ibang mga aral at turo, na andyan yung mga aral na parang kinikiliti yung tainga mo. Diba? Na parang, uy, ang ganda naman ng mga na yun. Turo na yun, Ang sarap naman dyan sa inyo. Puro pagpapala. Puro yayaman ako dyan. Yung ganyan, Wala akong problema. Di ba? Ang dami pong ganun ngayon. Ang mga tinuturo. Yayaman ka. Dumalo lang kayo sa amin. Sumama lang kayo. Sinabi ng Panginoon, di ba yung mga ganyan? Hindi ka na magkakaproblema. Di ba yung mga ganon? Wala nang darating sa iyong hirap. Dahil hindi ka looban ng Diyos, na mahirapan ka. Sapagkat ang Diyos natin ay mayaman. Amen? Ikaw naman, siyempre, amen. Di ba, pagka naririnig mo, parang ang sarap pakinggan. Pero, bakit? Sila Apostol Pablo. Sabi niya, naranasan kong maghikahos. Naranasan ko ring managana. Naranasan kong magutom. Naranasan ko rin ang mabusog. Sabing ganon. Pero may nagtuturo, hindi ka maghihirap. Kita niyo po yun, magkaiba. Hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na magkakasakit. Sabihin ganon. Pagka hindi ka na magkakasakit, baka nasa langit ka na. Karamihan nga ng mga namamatay, yun nga pastor, namamatay sa sakit ng puso. Di ba? Di ba? Yung mga halos namamatay. Christian, di Christian. Sa sakit halos namamatay. Tapos sasabihin mo, hindi ka na magkakasakit. Ingat po tayo dun sa mga ganung mga turo. Kaya ikaw ngayon, pagka halimbawa, mapupustrate ka naman, pagka yung mga ganung narinig mo, hindi nangyayari. Kasi mali yung presentation po ng gospel sa mga tao. Sinabi nga ng Biblia na bago tayo pumasok sa karya ng Diyos, magdaranas muna tayo ng iba't ibang uri ng kapighatian. Paano sasabihin ngayon na hindi na tayo makakaranas na?
Kaya sabi po ni Pablo, mag-ingat po tayo na huwag tayong madaya, mga kapatid. Kinakailangan tayo po ay magtapat at manatili dun sa mga aral na atin pong natanggap. Ano pa po? Panindigan ang pananampalatayang ipinagkatiwala sa atin. Ano sabi po ni Jude? Sabi, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo yan, isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Kailangan panindigan po natin. Amen. Yung ating natanggap, yung ating pananampalataya. Bakit? Inulit niya na naman. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noong pamang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So kaya kinakailangan po na ating panindigan yung atin pong pananampalataya. Ibig sabihin, panindigan natin yung tipang meron tayo sa Diyos. Amen po? Yes. Kailangan ipaglaban po natin. Mag-ingat tayo na maligaw. Doon po sa pananampalataya na tinanggap natin sa ating Panginoon. And lastly po, ayan, bilis, paano ba nating maigagalang ating tipan sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagtuturo ng tipan ng Diyos sa mga susunod na henerasyon. Kailangan maituro din natin yung tipan na tinanggap natin sa Diyos. At maibahagi natin sa iba. Tingnan niyo po, sabi po rito, Kaya sabi diyan, hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Tingnan niyo po. Ang layunin ng Diyos sa mag-asawa, lalo na sa mga mananampalataya, yung magiging mga anak natin ay magiging mga supling ng Diyos. Paano natin gagawin yun? Ipapasa natin. Mga kapatid, alin? Yung tipang ating tinanggap. Kailangan maipasa po yun. Hindi pwedeng basta lang tayo, yung nananampalataya sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, tapos yung mga anak natin, napapabayaan natin. Hindi pwede yun. Kailangang maipasa po iyan sa mga susunod sa atin. Para nga po maging siya, yung cycle na kahit wala na po tayo rito, sila ay nagpapatuloy. Tapos magkakaanak sila, magpapatuloy din yung kanilang magiging mga anak. At yung magiging mga anak nila, magpapatuloy pa rin. Kinakailangan po yun na ipapasa. Kailangan po yun. Tingnan nyo po, ito po yung problema. Sabi dyan, pinalakad ni Josue ang mga Israelita at kanilang tinirhan ng mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at nilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahi kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Tingnan po, yung lahi ni Josue at yung kasabayan niya, naglingkod ng tapat. Pero pagdating dito, subalit, ang sumunod na saling lahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Bakit nangyari kaya yun? Hindi naipasa. Hindi na sumunod yung sumunod na saling lahi.
At dahil hindi na sumunod, hindi na rin nila na ipapasa. Hindi na sila sumusunod eh. Kaya yung tipan ngayon nila sa Diyos, na break na. Mga kapatid. Kaya mahalaga po, mga kapatid, lalo na sa mga magulang, lalo na pagka yung maliliit pa ating mga anak, kailangang maipasa po natin. Dahil katulad po nito, ang linaw po sabi diyan, naglingkod ng tapat kay Yahweh mga Israelita habang nabubuhay si Josue. Kasi si Josue, siya? Tapat siya. Talagang inaano niya, pinupus niya. Yung nasasakupan niya, yung panahong yon na magtapat. Kaya sabing ganyan, ang mga Pinong nakasaksi sa mga kahangang bagay na ginawa ni Yahweh para si Israel. Subalit, ang sumunod na saling lahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ano pa po? Ayan, dahil dito, sabi diyan, tularan yung mga nauna sa atin na sumusunod sa Diyos. Kailangan meron tayong tutularan. Susundan po natin. Sabi po ng salita ng Diyos, dahil dito ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Ang problema pag hindi na nakikinig. Kahit na halimbawa magtuturo ka, di ba? Tapos ayaw nang makinig. Yun yung problema eh. Ano po? Pero pagka halimbawa, magdi-decide yung mga anak natin na sumunod, maglingkod, di ba? At sila ay may iwan nating nagtatapat sa Panginoon, magpamilya man sila, ay maipapasa po nila yun. Kaya lang hindi ganon yung iba. Kaya sabi diyan, lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at niligtas niya ang Israel sa mga kaaway. Habang nabubuhay ang hukom, kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumamba sa mga Diyos-Diyusan ang mga Israelita. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno, ang kanilang ginawa, hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at ang katigasan ng ulo, kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa kasunduang binigay ko sa kanilang mga ninuno. So, binrake nila yung tipan. Meron silang kasunduan eh. Kaya sabi diyan, dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko na palalayasin ang natitira pang Kananeo sa lupaing iniwan sa kanila ni Jose nang siya'y namatay. Sa pamamagitan ng bansang ito, masusubo ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Josue. Kaya ganun po yung yung nangyayari pagka hindi na ipasa doon sa mga sumusunod na saling lahi. Nabe-break nila yung tipan. Pero ang kalooban ng Panginoon, ang layunin ng Panginoon, di ba, yung mga supling natin ay magiging mga anak ng Diyos. Kaya lang, hindi ganoon na nangyayari. Pero yun, halimbawa, eto po mga kapatid. Sa natin ngayon, sa henerasyon natin, sa atin ba, dito sa church, paano natin maiiwan sila? Ano yung susunod sa atin? Na itong Jesus first ay mananatili. Opo, importante po yan mga kapatid. Meron po kasi mga churches na, di ba, minsan, meron kayong mga kapitbahay na may church, di ba?
Pero mapapansin nyo, lumipas yung mga taon, nawala na sila. Mapwera lang kung talagang lumipat lang. Yung iba talagang talagang totally nagsara. Kung i-apply natin sa church, paano natin gagawin na mapapanatili yun? Bawa yung mga kabataan dito na mag-aasawa, yung mga tapos magkakaanak kayo. Sila ba'y magpapatuloy? Sila ba'y maipagpapatuloy nila yung ating sinimulan dito? Paano natin gagawin yun? Ay kinakailangan talaga na ipasa natin sa kanila. Ang mahirap kung tayo mismo ang unang mawala. Diba yung ganon? Kaya kinakailangan po na tayo po ay magtapat at ipasa po natin sa ating mga susunod na henerasyon yung pong tipan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos po ay makatipan. Ang gusto niya ay magtapat po tayo dun sa tipan na tinanggap po din natin sa ating Panginoon. So paano ba natin igagalang ang ating tipan sa Diyos? Una, ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa tipan natin sa Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pananatiling tapat natin sa tipan natin sa Diyos. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagtuturo ng tipan ng Diyos sa mga susunod na henerasyon. So ang atin pong Diyos ay makatipang Diyos. Sa kanyang pakikipagtipan ay may mga pagpapalang dala sa mga mananatiling tapat dito. Ngunit sa mga maglalapastangan dito ay meron dun tiyak na kaparusahan. At yun po yung nangyayari, di ba? Sa bansang Israel. Sabi diyan, kaya nga kung ang nais ng bawat isa po sa atin ay patuloy na kalugdan ng ating Diyos at patuloy na maranasan ng kanyang mga pagpapala, patuloy po nating pahalagahan at maging tapat tayo sa ating tipan sa Diyos. Tayo ba ay nagsisikap na makasunod sa Diyos? Tayo ba ay nagsisikap na magturo sa ating mga anak ng aral ng Diyos? Tayo ba ay nagsisikap na maging kabahagi ng iglesia ng Panginoong Yesus? Ginagawa ba natin ang mga tungkuling iniatas ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ang sagot po natin dito ang magpapakita kung ang pagpapahalaga ba natin sa tipan natin sa Diyos ay sa isip at sa salita lamang o kung ito ba ay nakikita talaga sa ating mga buhay. Nawa po mga kapatid sa ating paglapit sa ating Diyos ay makita niya tayong karapat-dapat humarap sa Kanya at kalugdan ang bawat handog na ating pinagkakalob sa Kanya dahil nakikita niya sa ating mga buhay ang ating patuloy na pagsunod sa Kanya. Amen? Ayan, mga kapatid